ating buhay ay parang ang ating katawan. Iisang katawan, ngunit maraming bahagi. Ang katawan ay nabubuo ng maraming bahagi at hindi na iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako ang mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo, marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi na ang mata sa kamay na hindi kita kailangan, ni ulo sa mga paa, hindi ko kailangan. Sa mga katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ay siya ang mga kailangan na kailangan. Ang mga bahagi ng katawan ay inaakala natin hindi gaano kapuri-puri, ay pinag-uukulan ng higit ng pagpapahalaga, at mga bahaging hindi lakas na maganda ang siyang nating higit na pinapahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda, ngunit ng mga bahaging iniisa sa ayos ng Diyos ay ang mga katawan. Binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkakabaha-bahagi, sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo nga na lahat ng iisang katawan, at bawat isa sa inyo at bahagi nito, naglagay ng Diyos na una na apostol at ikalawa ng mga propeta at ikatlo ng mga guro, ay naglagay rin siya ng mga gumagawa ng himala para mapagaling ang may sakit, mga tagatulong sa mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika, na hindi lahat ay apostol, propeta, guro. Hindi lahat ay binibigyan ng kakayahang gumawa ng himala, magpagaling ng may sakit, magsalita sa iba't ibang wika, o magpaliwanag ng wikang ito. Ngunit buong sikap ninyong hangarin ang kaloob na mas dakila, at ngayoy ituturo nyo sa inyo ang landas na nakakabuti sa lahat. Ang pag-ibig. Mapagsasalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig para sa lamang ako kampanang maalingaw-ngaw o pumpyang na maingay. Kung kayo man ay may kakayahan habang kayo pa ay nabubuhay, lahat kayo ay makinig at magmahalan katulad ng mga bahagi ng inyong katawan. Tayo po ay magtulungan, walang ibang magtutulungan kung hindi bawat isa sa atin na
humahamon sa buhay. At lahat ng pagsubok ay ating malalampasan kung lahat tayo ay nagtutulungan. Walang sino mang maiiwan kung tayo po ay lahat tulong-tulong. Tayo po ay magiging masaya na buong buo, na parang isang katawan na may iba't ibang bahagi pero iisa lamang. Kaya ating pong pag-aalagaan